Dahil pahirapang maibenta, sangkaterbang gulay ang nasasayang o di kaya ipinamimigay na lang sa Benguet at Cebu. Pero giit ng mga lokal na pamahalaan, wala raw oversupply ng gulay. Ang solusyon dyan ng Agriculture Department, tinutukan ni Bernadette Reyes at Mark Salazar. Magkano mamlunod yung binayaran nila sa truck? Bakit may 5 tonelada ng gulay sa isang bahay sa loob ng isang subdivision sa Marikina na agaw bulok na? Nirescue kasi ni Lynette Bernardo ang mga gulay mula sa mga kaibigan niyang magsasaka sa Benguet. Maraming dinaan ng kabiguan ang mga gulay na ito. Tinanggihan sa Balintawak at Divisoria, inilako sa Taguig at Pasig. Ibinalik pero inayawan pa rin sa Tarlac at Pangasinan. Hindi ko matiis ko ba naman, hindi pa sila kumain, walang pang-toll gate, umiiyak, walang panggas, walang panbayad sa truck. Malaking tulong siguro to kung kahit onti lang mabili namin and makakatulong talaga sa kanila. Ang iba pang magsasaka ng Benguet, hindi na sumugal pang bumaba ng Metro Manila. Ang iba inabandona na lang ang ani sa gilid ng Kilometer 21 sa Tublay, Benguet. Kung sino na lang ang mapadaan sa Kilometer 21, kumukuha ng libre hanggat gusto nila. Hiwaga raw ito para sa LGU ng La Trinidad dahil wala naman daw oversupply ng gulay sa kanilang trading post. Tanong ni La Trinidad Mayor Romeo Salda. May effect din yung importation na gulay na kasi lalo na yung carrots at saka ibang gulay na pumapasok dito sa bansa natin. Kasi hindi na sila pupunta akyat yung mga buyers dito sa Benguet because may supply na sila sa local sa Manila. Isa pang hiwaga na umaabot sa Cebu ang umano'y oversupply ng repolyo at tanging repolyo lang. Ipinamimigay na rin ng libre ang repolyo sa Dalaguete, Cebu. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang produksyon sa Cebu na umabot hanggang 38,000 metric tons mula sa karaniwang 20,000 metric tons. Dahil sa oversupply, bumaba na ang presyo sa 11 pesos per kilo mula 18 pesos noong December. Sa ibang lugar naman, walang naging problema sa klima kaya malaki ang produksyon. Maganda talaga yung panahon. We can kumbaga i-equate natin dahil maganda yung naging panahon, walang frost, walang ano, and then dito rin sa Southern Luzon, sa Visayas, maganda rin yung panahon. So maganda talaga yung level of productivity sa lahat ng klase ng gulay. Dahil mura ang repolyo ngayon, kasama sa menu sa karinderyang ito ngayong araw ang chop suey. Yung repolyo, yung sayote, tsaka yung carrots, mababa talaga. Yung per bundle niya, 200. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 100 pesos ang kada kilo ng repolyo. Pero sa ilang pamilihan sa Metro Manila at dito sa Kadiwa Market, nagkakahalaga lang yan ng 40 pesos kada kilo. Pero kung sobra sa ibang lugar, sapat lang ang produksyon sa iba. Kaya naman sinisikap ng DA na dalhin sa mas marami pang Kadiwa centers ang mga gulay para maibenta sa merkado. Ang key dito is to find saan yung mga areas na overproduction, saan yung mga areas na kulang, and to bring them at a lower cost. Kasi halimbawa, yung production natin ng La Trinidad, maganda hanggang sa Metro Manila. Pero kung dadalhin mo pa yun sa Mindanao, yung cost to bring that medyo mahal. Isa yan sa mga solution talaga, ma-directly na maibenta ng mga producers doon sa Kadiwa yung mga ganitong produkto. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes. Ako si Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.